Today is a brand new beginning. Psalm 118:24 says, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Kaya ngayong umaga, believe that God has prepared something wonderful for you. Hindi aksidente na nakarating ka rito. The Lord wants to speak peace and hope into your heart right now. As we lift our voices in prayer, let your spirit be open, because heaven is ready to move on your behalf. Come, let us enter into His presence. Ngayong umaga, let's remember the promise of the Lord in Isaiah 43:19. "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." My friend, God is preparing a new path for you today. Hindi mo kailangang mag-alala, because the same God who opened the Red Sea for His people is the same God who will open doors in your life. Feel His presence embracing you right now, giving you peace, strength, and fresh hope. This morning is not ordinary. It's filled with divine appointment, kaya ihandaan mo ang puso mo dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. Write in the comments, "I believe in God's promise," and subscribe para mas marami pa tayong sabay-sabay na tumanggap ng Kanyang salita. Close your eyes for a moment, my friend, and feel the presence of the Lord surrounding you right now. Huwag mong hayaang madistract ka ng anumang bagay dahil ito ang oras mo kasama ang Diyos. This is your sacred time, your holy moment with Him. As the sun rises, His light shines upon your life, bringing new hope and new strength. Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God." Kaya sa sandaling ito, kalmahin mo ang puso mo, let go of every fear, and open your spirit to receive the peace that only God can give. Father God, we come before you this morning with hearts full of gratitude. Salamat, Lord, for the gift of life, for the breath in our lungs, for the chance to begin again today. Salamat, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming kaligtasan, at sa lahat ng biyaya na ibinuhos mo sa amin kahit minsan hindi namin ito napapansin. Lord, we adore you, we honor you, we lift up your holy name, for you alone are worthy. Today, Lord, we surrender everything into your hands. Ang bawat plano, bawat pangarap, bawat pag-aalala, lahat ay inilalagay namin sa paanan mo. Because we know, Lord, that you have promised in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya ngayon, we choose to trust you completely. Kahit hindi pa namin nakikita ang resulta, naniniwala kami na ikaw ay kumikilos. Lord Jesus, we ask you to open doors that have been closed for so long. Mga pintuan ng trabaho, mga pintuan ng kalusugan, mga pintuan ng reconciliation sa aming pamilya, at mga pintuan ng kapayapaan sa aming puso. Alam naming walang imposible sa iyo, at kung saan may walls, you will make a way. Kung may mga pintuan na isinara ng tao, ikaw ang magbubukas nito, Panginoon. You said in Revelation 3:8, "See, I have placed before you an open door that no one can shut." Today we hold on to that promise. Holy Spirit, fill this place right now. Touch every listener who is praying with us. Hipuin mo ang bawat pusong nakikinig ngayon. Let them feel your comfort, your strength, and your presence. Lord, give peace to those who have been restless, give joy to those who have been heavy, and give courage to those who feel weak. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo higit pa sa aming sariling kakayahan. Father, we ask for divine direction today. Gusto namin, Lord, na ang bawat hakbang na aming gagawin ay nakaayon sa iyong kalooban. Speak to our hearts. Ipakita mo kung saan mo kami gustong dalhin. Sabihin mo, Lord, kung ano ang iyong nais para sa amin. Just as David prayed in Psalm 25:4, "Show me your ways, Lord. Teach me your paths." Naway marinig namin ang iyong tinig ngayong umaga. Lord, we also bring to you every need represented here. Sa lahat ng may pinagdadaanan na financial struggle, Lord, we ask for provision. Sa lahat ng may sakit, we ask for healing. Sa lahat ng naghahanap ng trabaho, we ask for opportunities.
Panginoon, Ikaw ang aming Jehovah Jireh, our provider. You said in Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Kaya umaasa kami, Lord, na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Father, we ask for forgiveness. Cleanse our hearts, Lord. Wash us with your mercy. Tulungan mo kaming magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Because we know, Lord, that forgiveness opens the way for blessings. Your word in Mark 11:25 says, "And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Kaya ngayon, Lord, we release forgiveness and we choose to love because you have first loved us. Lord Jesus, we declare that this day is filled with miracles. We declare that today chains will be broken, opportunities will arise, and answers will come. Hindi ito ordinaryong araw, Panginoon. This is a day of breakthrough, a day of victory, a day of answered prayers. We believe that your angels are surrounding us, protecting us, and guiding us. As Psalm 91:11 says, "For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways." Father, we also pray for our families. Bless our parents, our children, our spouses, and every loved one. Lord, protect them from harm, give them good health, and fill their hearts with your love. May our homes be filled with peace, laughter, and joy. Let your presence dwell in our families, so that we may always glorify your name together. We thank you, Lord, even before we see the answers, because faith is believing without seeing. As Hebrews 11:1 reminds us, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kaya ngayong umaga, pinapasalamatan na namin ang mga himalang ipapakita mo. And so we lift up this prayer in the mighty name of Jesus, believing that doors are opening, paths are clearing, and blessings are being poured out. Salamat, Panginoon, for hearing our prayer. We give you all the glory, honor, and praise. Amen. Kung naniniwala ka na may pintuan na bubuksan ng Diyos para sa iyo ngayong araw, type mo sa comments, "Amen, Lord. I receive your promise." At kung gusto mong mas marami pang dasal na gaya nito, subscribe ka ngayon at sumama araw-araw para sabay tayong magdasal at tumanggap ng bagong lakas mula sa Diyos. My friend, habang nararamdaman mo pa ang presensya ng Diyos sa puso mo, I want to share with you a story from the Bible na siguradong magbibigay ng inspirasyon sa iyong umaga. This is the story of Joseph. Alam mo, si Joseph ay isang taong dumaan sa napakaraming pagsubok, ngunit hindi kailanman iniwan ng Diyos. He was loved by his father Jacob, pero kinaiinggitan siya ng kanyang mga kapatid. One day, dahil sa inggit, they betrayed him and sold him as a slave. Imagine that, sariling pamilya niya ang nagtaksil sa kanya. For years, Joseph was taken far from home. Napunta siya sa Egypt, a place na hindi niya kilala ang mga tao, hindi niya alam ang language, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero kahit sa gitna ng lahat ng iyon, Joseph never let go of God's promises. He held on to the dreams God had shown him when he was young. At sa bawat hakbang ng kanyang journey, kahit sa prison, kahit sa injustice, God was with him. Genesis 39:21 says, "The Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison." Isipin mo, kahit nasa kulungan siya, Joseph found favor. At kahit sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, God was preparing him for something greater. Minsan iniisip natin na ang ating mga pagsubok ay tanda ng pagkatalo. Pero minsan pala, ito ang training ground ng Diyos para sa susunod na level ng ating buhay. Kapatid, maybe right now you feel like Joseph. Maybe nararamdaman mo na parang nasa kulungan ka ng problema, ng kakulangan, o ng mga sitwasyong wala kang control. But let me remind you, God never wastes a pain. Ang bawat luha na pumatak sa mata mo ay nakikita ng Panginoon. Psalm 56:8 says, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Kaya't kahit ang mga luha mo ay may saysay sa harap ng Diyos.
At dumating ang araw na inangat ng Diyos si Joseph mula sa kulungan patungo sa palasyo. Isang tawag lamang mula sa hari at nagbago ang lahat, from prisoner to governor, from forgotten to favored. Kaya't huwag mong isipin na imposible para sa Diyos na baguhin ang sitwasyon mo. Kayang-kaya niya itong gawin at maaaring ngayong araw na ito ay simula ng bago para sa iyo. Ang magandang balita, kapatid, ay ang Diyos na gumawa ng himala kay Joseph ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon sa iyong buhay. He has not forgotten you. He has heard your prayers. At tulad ni Joseph, you are being positioned for a greater purpose. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. This is a divine setup for the miracle you've been waiting for. Napakaganda isipin, no? That in the middle of betrayal, pain, and hardship, Joseph chose to remain faithful. He kept his eyes on God. At ganito rin ang invitation ng Diyos sa iyo ngayong umaga. Keep your eyes on Him. Huwag mong hayaang nakawin ng problema ang focus mo. Hebrews 12:2 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Kapag si Jesus ang tinitingnan mo, makikita mo ang daan kahit nasa gitna ng dilim. Kaya kapatid, as you start this day, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. May Diyos na kasama mo sa bawat hakbang. The same God who turned Joseph's prison into a palace can turn your trials into triumph. The same God who made a way for Joseph can make a way for you. Kahit may pintuan na matagal nang nakasara, the Lord is ready to open it. Kahit may mga daang tila hindi mo matatahak, He will create a path for you. At gusto kong isipin mo ngayon, ano ba ang pangarap na matagal nang nasa puso mo? Ano ang pintuan na hinihiling mong buksan ng Diyos? Huwag mong bitawan. Iangat mo ulit sa Kanya ngayong umaga dahil ang Diyos ay tapat. 2 Corinthians 1:20 says, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo at amen para sa iyo. Habang patuloy kang nakikinig ngayon, gusto kong isipin mo ang sarili mo bilang isang Joseph sa panahon natin. Maybe right now, parang hindi pa nakikita ang katuparan ng iyong panalangin. Pero tandaan mo, just because you don't see it yet doesn't mean it's not on the way. God is already working behind the scenes. Tulad ng ginawa niya kay Joseph, piniprepare ka niya para sa isang destiny na hindi mo pa maisip. At alam mo, Joseph waited years bago natupad ang pangarap niya. Pero sa bawat taon, pinatatag siya ng Diyos. Minsan hindi agad ibinibigay ng Diyos ang ating panalangin kasi He wants to prepare our hearts, to strengthen our faith, and to align us with His perfect plan. Kaya ngayong umaga, sabihin mo sa sarili mo, I will wait on the Lord because His timing is perfect. Isaiah 40:31 reminds us, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. O kapatid, naririnig ng Diyos ang mga dasal mo. Kahit yung mga panalangin na binubulong mo sa gabi, kahit yung mga hinanakit na hindi mo masabi sa iba, He hears you. At ngayong araw na ito, believe that He is sending answers your way. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. You are precious to Him. At bago tayo magpatuloy, I want you to pause and whisper these words. Salamat, Lord. Alam kong may plano ka. Feel the peace that comes when you declare it. Hayaan mong punuin ng Diyos ang puso mo ng bagong pag-asa. Dahil gaya ng ginawa niya kay Joseph, may palasyo rin na nakalaan para sa iyo. Kung naniniwala ka na gaya ni Joseph, ikaw din ay itataas ng Diyos sa tamang panahon. Isulat sa comments, Lord, Ikaw ang aking tagumpay. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sabay tayong magpatuloy sa pananalangin araw-araw at maranasan ang mga himalang inihanda ng Diyos. Kapatid, gaya ng nakita natin sa buhay ni Joseph, the waiting season is not wasted. Pero ngayong umaga, the Lord wants to reveal to you a key, isang susi na magbubukas ng mga pintuan na matagal nang nakasara. At ang susi na iyon ay tinatawag na faith. Alam mo ba, Hebrews 11:6 says, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.
Kaya ngayong araw na ito, hayaan mong lumakas ang pananampalataya mo dahil ang iyong faith ang magbubukas ng mga pintuan ng himala. Faith is believing even before you see the answer. It's declaring victory kahit nasa gitna ka pa ng battle. Parang nakikita mo na ang sagot kahit hindi pa ito dumadating sa harap mo. That's why Jesus said in Mark 11:24, "Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Kaya ngayong oras na ito, gusto kong isipin mo ang lahat ng panalangin mo, iyong hinihiling sa Diyos, at i-declare sa puso mo, "Natanggap ko na ito, Lord, sa pangalan ni Jesus." Alam mo, minsan hindi natin nakikita ang resulta kasi nagdududa tayo. But doubt is the thief of miracles. When you choose to believe kahit walang nakikitang ebidensya, pinapakita mo sa Diyos na nagtitiwala ka sa Kanya higit sa lahat. Kapag sinabi mo, "Lord, alam kong may plano ka kahit hindi ko naiintindihan," doon nagsisimulang gumalaw ang langit para sa iyo. Let me tell you this, kapatid, faith is not about feelings, it's about decision. Hindi ito nakabase sa kung ano ang nararamdaman mo, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. And when your faith is anchored in God's Word, hindi ka matitinag. Psalm 125:1 says, "Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever." Kaya sa bawat araw na dumaraan, itanim mo ang iyong tiwala sa Diyos at makikita mong walang bagyo ang makakayanig sa iyong buhay. Ngunit faith is more than believing. Faith is also acting. Kapag naniniwala ka, may kasunod na hakbang. Joseph believed in the dreams God gave him, pero kahit nasa kulungan, he served faithfully. And that service, that faithfulness, positioned him for the palace. Kaya kapatid, kahit maliit na hakbang, gawin mo ito sa pananampalataya. Huwag mong sabihing maliit lang, kasi minsan sa maliit na bagay, nagsisimula ang malalaking himala. Alam mo, minsan hindi agad natin nakikita ang sagot kasi may mga areas sa buhay natin na kailangang ayusin ng Diyos. Minsan kailangan nating magpatawad, minsan kailangan nating bitawan ang mga bagay na nakakahadlang. Minsan kailangan nating tumigil sa paghawak sa kontrol at hayaang si Lord ang manguna. Kaya't ngayong araw na ito, tanungin mo ang sarili mo, "Lord, ano ang gusto mong ayusin sa akin para makapaghanda ako sa susunod na level ng iyong plano?" At huwag mong kalimutan, thanksgiving is a powerful key. Maraming tao ang nagpe-pray, pero nakakalimutan nilang magpasalamat bago pa dumating ang sagot. Pero alam mo ba, thanksgiving unlocks the blessings of heaven. Philippians 12:4-6 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Kapag nagpapasalamat ka kahit wala pa ang sagot, ipinapakita mo kay Lord na nagtitiwala ka sa Kanya. Kaya ngayong umaga, sabihin mo, "Thank you, Lord, dahil alam kong may gagawin kang himala sa buhay ko." At tandaan mo rin, humility touches the heart of God. James 4:6 says, "God opposes the proud, but shows favor to the humble." Kapag inaamin mo na hindi mo kaya ng mag-isa at lumalapit ka kay Lord na may kababaang loob, makikita mo ang Kanyang pabor dumadaloy sa buhay mo. Kaya't ngayong araw, ibaba mo ang lahat ng pride, lahat ng takot, lahat ng doubt, at hayaan mong si Lord ang manguna. Let me tell you something prophetic today. The doors you've been knocking on are about to open. The opportunities you've been waiting for are already on their way. The healing you've been praying for is being released. The peace you've been longing for is being poured out. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. This is your moment of divine appointment. Kaya kapatid, habang patuloy mong pinapakinggan ito, think of the areas in your life na gusto mong pasukin ni Lord. It could be your finances, your health, your family, or your relationships. At sabihin mo sa sarili mo ngayon, "Lord, I surrender this to you. I trust you to open the right doors at the right time. Because the God who parted the Red Sea, who healed the blind, and who raised the dead is the same God who is working in your life right now." At hayaan mong tanungin kita,
Handa ka na bang makita ang pintuang iyon na magbubukas? Handa ka na bang tanggapin ang sagot sa iyong panalangin? Kasi ngayong umaga, the heavens are ready to move, and all God is asking is for your faith, your trust, and your surrender. Kaya bago tayo magpatuloy, gusto kong huminga ka ng malalim at sabihin, Lord, I believe, I receive your promise. Let those words echo in your spirit. Hayaan mong maramdaman mo ang kapayapaan at ang lakas ng presensya ng Diyos sa iyong paligid. Dahil ang paniniwala mo ngayon ang susi para sa bukas na puno ng tagumpay. Kung naniniwala ka na ang iyong faith ang magbubukas ng mga pintuan na matagal nang nakasara, isulat sa comments, "Salamat po Panginoon, ikaw ang aking pag-asa." At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magsama-sama sa pananalangin at sabay-sabay nating maranasan ang mga himalang inihanda ng Diyos para sa atin. Kapatid, ngayong narinig mo ang susi ng pananampalataya, hayaan mong magdeklara tayo ng mga salita na magbabago ng direksyon ng iyong araw. Proverbs 18:21 reminds us, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Kaya't ngayong umaga, gagamitin natin ang ating bibig upang maglabas ng buhay, maglabas ng pagpapala, at maglabas ng tagumpay. Because what you declare in faith, God establishes in the heavens. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, "Today is my day of victory. Today I walk in God's promises. Today, the doors I have been waiting for will open." Hindi ito empty words, kapatid. Ito ay prophetic declarations na may kapangyarihan. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nakikinig sa bawat salita na binibitawan mo sa pananampalataya. At kapag nakarinig siya ng declarations of faith, ang buong kalangitan ay gumagalaw para pagtibayin ito sa iyong buhay. "I declare that no weapon formed against you shall prosper," as Isaiah 54:17 says. "I declare that blessings will chase after you and overtake you." Gaya ng nakasulat sa Deuteronomy 28:2, "All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God." I declare that today you will experience peace beyond understanding. As Philippians 4:7 says, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." At higit pa sa material na pagpapala, I declare that your heart will overflow with joy, hindi lang dahil sa mga bagay na makukuha mo, kundi dahil sa presensya ng Diyos na sumasa iyo. Psalm 16:11 says, "In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Kaya kahit anong sitwasyon mo ngayon, asahan mo na ang kagalakan mula sa Diyos ay dadaloy sa iyo ngayong umaga. Kapatid, alam ko may mga ilan sa inyo na matagal nang nananalangin. Maybe naghintay ka ng matagal at iniisip mo, "Lord, darating pa ba ang sagot ko?" Ngayon ang sagot ng Diyos para sa iyo ay yes. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. This is the confirmation you've been waiting for. Jeremiah 33:3 says, "Call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." At ngayong tumatawag ka, handa na siyang sumagot. I declare that doors of opportunities will open today. Yung mga trabahong matagal mo nang inaasam, yung promotion na hinihintay mo, yung breakthrough na matagal mong ipinagdarasal, handa nang dumating. Hindi lang iyon, kundi higit pa sa kaya mong isipin. Ephesians 3:20 says, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us." Kung ikaw ay may sakit, I declare healing upon you in Jesus' name. By his stripes, you are healed. Sabi sa Isaiah 53:5. At kung ikaw ay may dinadalang bigat sa puso, I declare freedom. John 8:36 says, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Kaya't ngayong oras na ito, chains are being broken, burdens are being lifted, hope is being restored. At kung may mga pintuan sa iyong buhay na tila sarado, I declare in the mighty name of Jesus that they are opening now.
Revelation 3:7 says, "What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open." Kapatid, huwag kang matakot dahil ang pinto ang bubuksan ng Diyos para sa iyo ay hindi kayang isara ng kahit sino man. I also declare blessings upon your family. Naway ang iyong tahanan ay mapuno ng kapayapaan, ng pagmamahalan at ng kaligayahan. Naway ang iyong mga anak ay lumaki na may takot sa Diyos at may taglay na karunungan na galing sa Kanya. At naway ang iyong buong pamilya ay maging ilaw na magliliwanag para sa iba. Joshua 24:15 says, "But as for me and my household, we will serve the Lord." Kapatid, hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Today is not an ordinary day. Today is a day of miracle. Today is a day of answered prayer. Today, the Lord is releasing breakthroughs in your life. Kaya't huwag kang umalis na hindi mo ito kinukuha sa pananampalataya. Sabihin mo sa sarili mo, "This is my miracle day. I claim it, I believe it, I receive it." As I speak these declarations, feel the Spirit of God stirring in your heart. Ang presensya ng Diyos ay bumabalot sa iyo ngayon. At habang naririnig mo ang mga salitang ito, may nangyayaring hindi mo nakikita sa physical eyes mo. Doors are shifting, chains are breaking, heaven is moving on your behalf. At kapatid, gusto kong marinig mo ito mula mismo sa puso ng Diyos. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Jeremiah 31:3. Walang kondisyon ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi ito nakabase sa iyong nakaraan, kundi sa Kanyang plano para sa iyong hinaharap. Kaya bago tayo magpatuloy, pause ka muna at sabihin, "Lord, salamat po sa iyong pangako. Hayaan mong dumaloy ang kapayapaan niya sa iyong puso." Because sometimes the greatest miracle is not the change of circumstance, but the change of heart. At iyon ang nangyayari ngayon sa iyo. Kung naniniwala ka na ngayong araw ay puno ng mga himala at pagpapala para sa iyo, isulat sa comments, "Amen Lord, sa iyo ang lahat ng papuri." At huwag mong kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pang tao ang makaranas ng mensahe at presensya ng Diyos, at mag-subscribe ka para sabay-sabay tayong magpatuloy sa pananalangin araw-araw. Kapatid, habang natatapos ang ating oras ng pananalangin ngayong umaga, huwag mong isipin na ito na ang katapusan ng kilos ng Diyos sa iyong buhay. In fact, ito pa lang ang simula. Jeremiah 29:13 says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kaya't sa bawat oras na inilalapit mo ang puso mo sa Diyos, mas lalo siyang kumikilos at nagpapakita ng Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Hindi natatapos ang presensya ng Diyos kapag tumigil ang ating panalangin. Patuloy siya sa paggawa kahit hindi mo nakikita. Ngayong umaga, pinapaalala ko sa iyo na hindi aksidente na narito ka. May plano ang Diyos, may pangako siya, at may himalang inihahanda para sa iyo. Kaya't huwag mong hayaan na matapos lang ito ng basta-basta. Dalhin mo ang mga salitang ito sa iyong puso, i-meditate mo sila, at ipamuhay mo sila. Psalm 119:105 says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Hayaan mong maging ilaw ang Kanyang salita sa bawat hakbang na gagawin mo mula ngayon. Marahil may mga bagay ka pa ring hinihintay at minsan tinatanong mo, "Lord, hanggang kailan pa?" Ngunit tandaan mo, ang Diyos ay hindi kailanman late. He is always on time. Ecclesiastes 3:11 says, "He has made everything beautiful in its time." Kaya't ngayong umaga, tanggapin mo ang katotohanang darating ang tamang oras ng Diyos, at kapag dumating iyon, hindi ito mahuhuli, hindi ito maaga, kundi sakto. Habang binabalikan mo ang mga panalangin na ginawa natin ngayon, maramdaman mo ang assurance ng Diyos sa puso mo. Walang prayer na nawawala sa Kanya. Lahat ay naririnig niya. Lahat ay itinatala niya. Lahat ay sinasagot niya sa paraang makakabuti para sa iyo. 1 John 5:14 says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." Kaya kapatid,
As you step into this day, huwag mong bitawan ang iyong faith declarations. Kahit may dumating na challenges, i-declare mo pa rin ang mga pangako ng Diyos. Sabihin mo, "This is my day of victory. This is my day of breakthrough. This is my day of miracle." Hayaan mong maging rhythm ng puso mo ang paniniwalang iyon, dahil ang faith na hindi sumusuko ay nagbubukas ng pintuan ng himala. At gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa sa journey na ito. Thousands of people around the world are also praying with you right now, kaya't hindi ka lumalakad ng mag-isa. You are part of a family of faith. Hebrews 10:24-25 reminds us, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another." Dito sa channel na ito, sabay-sabay tayong nananalangin, naglalakbay at tumatanggap ng himala mula sa Diyos. Ngayong araw na ito, declare mo, "Lord, I trust you with my life." Naangat habang sinasabi mo iyon, ramdamin mong tinatanggap mo ang kapayapaan, ang lakas at ang direksyon na mula sa Diyos. Ang iyong mga panalangin ngayong umaga ay hindi mawawala ng bisa. Ito ay magiging binhi na lalago at mamumunga ng tagumpay sa tamang oras. Kapatid, bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang tanong na dadalhin mo sa buong araw. Handa ka na bang makita kung anong himala ang ihahanda ng Diyos sa iyo ngayong araw? Huwag kang magmadali sa sagot. Dalhin mo ito sa puso mo at hayaan mong ang bawat oras ng araw na ito ay maging paalala na may Diyos na kasama ka, gumagabay sa iyo at nagbubukas ng mga pintuan na hindi mo kayang buksan mag-isa. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay may gagawin pang mas malaki sa buhay mo, gusto kong isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon, ikaw ang aking lakas at tagumpay." At habang nagsusulat ka, alam mong hindi lang ito words, kundi ito ay deklarasyon ng iyong pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe ngayon para hindi mo ma-miss ang mga susunod na panalangin na magpapalakas sa iyo araw-araw. At habang nananatili kang nakatutok, may isa pang video na makikita mo ngayon dito sa screen na siguradong magpapalalim pa ng iyong connection kay Lord. Click mo iyon pagkatapos ng prayer na ito at sabay nating ipagpatuloy ang paglalakad sa kanyang mga pangako. Kapatid, remember this, ang Diyos ay tapat. He will never leave you. He will never forsake you. At ang araw na ito ay hindi basta-basta. Ito ay araw ng biyaya, araw ng himala, at araw ng sagot sa iyong panalangin. Go forth with peace, joy, and hope because the Lord has already gone ahead of you. Amen.